ng unit number 1. So, hindi ko po alam kung yung mga bagong transfer from other section dito ay napag-discussan ko na nitong unit number 1 nung nakaraang Monday and Tuesday at saka kahapon. Meron na po ba sa inyo ang naka-attend na ng discussion ng unit number 1? Kung meron po, pa-raise hand. Doon po sa bagong lipat dito. Meron na po. Oh. Si Ponce at Manim Team. Ma'am, wala pa po. Dapat po ang klase po natin isunod po nito. Natin na Okay. Okay po. So, ngayon po ay magtatalakay tayo ng nilalaman ng unit number 1. So, narito po ang PowerPoint presentation. Hayaan niyo po na maibahagi ko sa inyo ito. Yan, nakikita na po ba ninyo ang PowerPoint presentation? Opo, ma'am. Okay po. So, pakinggan pong mabuti. Ang pagtawag po ng sasagot ay depende sa kung sino po ang aking tatawagin dito po sa index card. Ngayon, doon po sa mga estudyante na wala pong index card po sa akin, mangyari pong mag-raise hand kayo o manatiling naka-raise hand nang sa ganon ay matawag ko po kayo. Ano po? Uulitin ko, kapag po tinawag ko ang inyong pangalan, yun po ay sa inyo pong index card na naririto sa akin. Doon po sa mga walang index, paki-raise hand po ako dahil sayang din po ang recitation ninyo. Ano po? So, yun, manatiling naka-raise hand na lamang yung 12 na walang index sa akin. Okay po. So, simulan po natin ito sa pagtalakay ng unit number 1. Ang unit number 1 po ay naglalaman ng dalawang bahagi. Meron pong, ang una pong bahagi ay tungkol sa larangan at wika. Ang ikalawang bahagi naman po ay tungkol sa maikling kasaysayan ng wikang pambansa which is Filipino. Tapos, bago natin talakayin ang dalawang bahaging iyon, ating pag-uusapan muna ang introduction ng unit number 1 at ito ay tumutukoy sa usapin ng pagpapakahulugang sa wika. Pag-uusapan din natin dito sa introduction ang mga kilalang individual na gumawa ng research o pananaliksik upang mabigyang kahulugan ang tinatawag na komunikasyon. Ay, ang tinatawag na wika rather. Ang tinatawag na wika. Ngayon, bago natin sila kilalanin, meron pong naka-flash na katanungan diyan. At ang tanong ay ano ang wika? Bilang isang mag-aaral, bilang isang individual, paano mo bibigyang kahulugan ang wika? Makinig pong mabuti ha, kapag nasabi na ng kaklase, hindi po pwedeng ulitin ang sagot. Uulitin ko po, ano ang wika para sa iyo, Aguilar? Para sa akin po, ang wika po ay ang ginagamit natin upang mapanatili ang ating komunikasyon, maging iba man po ang ating lingwahe. Yun lamang po. Yan, papanatili daw ito ng tinatawag nating komunikasyon. Bukod doon ha, De Castro. Ma'am, ang wika po ay masistemang balangkas po. Masistemang balangkas ng ano?
ito po ay ito po ay nagiging masistemang balangkas dahil ito po ay binubuo po ng makabuluhang tunog po. Okay, very good. Masistemang balangkas, tunog. Tama. Saking. Para sa akin po, ang wika po ay parang naging bahagi na rin po ng ating kultura at kasaysayan po. Okay, ito ay bahagi ng kultura at kasaysayan. Mahusay. Alvarez. Para sa akin po, ang wika ay ang ginagamit po natin para po maipahayag po o mapagsama-sama po yung opinion po ng bawat isa po or parang ginagamit po natin sa pakikipagtalistasan. Ginagamit sa pakikipagtalastasan, nasabi na ni Mr. Aguilar. Ponce. Ma'am, pwede din pong magamit ang wika sa pamamagitan po ng mga simbolo para po maipahayag natin ang gusto nating sabihin. Yan, ginagamitan daw ito ng simbolo. Ngayon, batay sa mga naging pag-aaral na mga kilalang researcher pagdating po sa wika, tingnan natin kung ang mga nabanggit ninyong kasagutan ay may kahalintulad sa kanilang naging pag-aaral. So, kilalanin po natin ang mga researcher na ito at ang lumabas sa pag-aaral nila tungkol po sa tinatawag nating wika. Ang una po diyan, walang iba kundi po si Hatch. Ayon po sa pag-aaral ni Hatch o sa kanyang pananaliksik, lumabas dito na ang wika ay sistema ng mga tunog arbitraryo na ginagamit sa komunikasyong pantao. Kung inyo pong mapapansin, dalawang bagay ang binigyang pansin niya diyan. Ang una ay tunog at ang ikalawa ay ang tinatawag nating arbitraryo. Pag-usapan po muna natin ang tunog. Bakit po nasabi sa pag-aaral ni Hatch na ang tunog ay itinuturing na wika? Sapagkat sinasabi sa kanyang pananaliksik na kahit anong tunog ang ating naririnig, ito daw po ay maituturing nating wika. Dahil ang mga tunog daw pong ito ay naglalaman ng mensahe. Ibig sabihin, lahat ng mga tunog sa ating paligid, lahat ng mga tunog na ating nalilikha, ito ay itinuturing ng wika. Bakit? Dahil naglalaman po ito ng mga mensahe. Ikalawa, bakit tunog? Ang ikalawang dahilan na lumabas sa kanyang pag-aaral ay ang mga tunog na inilapat natin sa mga letra. Na ang mga letrang ito na nilapatan ng tunog ay hindi na lamang simpleng letra, kundi nagkameron ng pagsasama-sama sa tunog ng mga ito hanggang sa makabuo ng salita at ang salitang ito ang nagsisilbing dahilan kung bakit marunong tayong gumawa ng pangungusap at kung bakit merong talastasang nangyayari sa bawat isa sa atin. Naintindihan po kung bakit lumabas sa pag-aaral ni Hatch na ang wika ay tunog? Naintindihan? Malinaw? Okay, next naman. Ang ikalawa sa binigyang pansin niya ay ang tinatawag nating arbitraryo. Bago ko banggitin sa inyo kung bakit arbitraryo ang lumabas sa pag-aaral ni Hatch, tatanungin ko muna kayo, syempre, ano ga po kapag sinabi natin na arbitraryo ang wika? Uulitin ko, ano kapag sinabi natin na arbitraryo ang wika? Ekinan. Ang salita pong arbitraryo po ng wika ay nangangahulugan pong walang likas na connection po o kahulugan po sa pagitan ng mga salita at ang mga bagay na ito po ay tinutukoy.
Iba pang Para kasagutan, may para po punto halimbawa lamang po ang is kanyang ang salitang tasa po para sa isang inumin ay wala sa natural na katangian po nito. Para ito po yung napagkasundo ang simbolo lamang na may kahulugan sa loob ng isang particular na wika po. Tas ang kahulugan okey, po ng mga tama. tas po yung kahulugan po ng mga salitang yun po yung umiiral dahil sa kolektibong kasunduan po ng mga nagsasalita sa isang komunidad po. Okey, so tama po iyon. 'Pag sinabi po nating arbitraryo, nangangahulugan po itong napagkasunduan napagkasunduang wika. Ano, ma'am, ano po kapag sinabi nating napagkasunduan ang isang wika? Ibig sabihin, ito po yung napagkaisahan o napagkasunduan na gagamitin ng mga taong naninirahan sa isang pamayanan or isang bansa. Kaya matatawag na ang wika ay arbitraryo. Ma'am, medyo magulo po. Meron po ba kayong halimbawa? So, ganito po para malinaw sa inyo ang arbitraryo. For example po, tayo po, mga taong naninirahan sa Pilipinas, kaya po nating gumamit ng wikang pambansa natin, which is Filipino. Pero meron po tayong tinatawag na lunsarang wika. Ma'am, ano po yung lunsarang wika? Ito po yung tinatawag nating wikang Tagalog. Na ang wikang Tagalog, ito po yung batayang wika natin. Ma'am, bakit kailangan po ng batayang wika? Para magkameron ng kasunduan ang bawat pamayanan o bawat lugar sa atin pong bansa kung ano pong Tagalog ang kanyang gagamitin. Ma'am, may iba't iba pong Tagalog? Opo, may iba't iba pong variety ang Tagalog o ang wikang Tagalog. Kaya nga tinawag itong batayang wika. Ano, batayang wika sa ating bansa. For example na lamang po, dito po sa atin sa Batangas. Dito po sa Batangas, dalawa po ang batayang wika natin o yung tinatawag nating arbitraryo o napagkasundo ang wika natin. May tinatawag po tayong Tagalog Batangas at may tinatawag din tayong Taal na Tagalog. Ma'am, ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Ang Tagalog Batangas po, ang gumagamit po niyan ay ang mga tao na naninirahan dito sa Batangas City. Yung mga tao na mismong nagmula dito sa city, dito sa Batangas City. Ma'am, ano naman po yung Taal na Tagalog? Yung Taal na Tagalog naman po, ito naman po yung Tagalog na ginagamit o wikang Tagalog na ginagamit ng mga taong nakatira doon sa Taal, Lemering iyan, Agoncillo, Calaca, Nasugbo. Ma'am, meron po kayong halimbawa noon? Meron po. Dito po sa atin sa mga taga Batangas o sa Tagalog, Batangas, ang tawag po natin sa batang babae ay ineng. Tama po ba? Pero kapag pumunta tayo ng Taal, Nasugbo, Lemering iyan, sa Taal na Tagalog, ang tawag sa babae di ineng sa Taal na Tagalog, kundi tagay. Pero kapag yung tagay na salita ay dinala mo sa Batangas City, ang kahulugan po noon ay inuman. So nakita po ninyo doon, ibig sabihin kahit nasa iisang probinsya, may magkakaibang na pagkasunduang wika tayong ginagamit na nakadepende sa batayang wika natin which is Filipino. Malinaw po ba ang pag-aaral ni Hatch tungkol sa tunog at arbitraryo? Okay, so yan.
Next naman, dumako na tayo sa pag-aaral na ginawa ni Constantino taong 2007. Ang wika ay maituturing na behikulo ng pagpapahayag ng damdamin. Isa itong instrumento sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohanan. Totoo naman, dahil sa wika, may kakayahan po tayong magbahagi ng mga bagay-bagay na gusto po nating sabihin. Next, ayon naman sa pag-aaral ni Mendoza taong 2007, sinabi niya na personal ang gamit ng wika sa pagpapahayag ng personalidad at damdamin ng tao. Nakasalalay ang mga pangungusap na padamdam o anumang salo o bin. So sa pag-aaral naman ni Mendoza, lumabas dito na tayo daw bilang isang individual, nalalaman daw natin kung ano ang personalidad ng isang tao depende sa kung paano siya magsalita. Agree ba kayo doon? Kung agree, pa-heart po ako. Na nakikilala natin ang isang tao, kahit first meeting pa lang, meron na tayong impression sa kanya dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Okay, so sa dami ng nag-heart, siguro ganun din kadami ang kayang magbigay ng halimbawa. Ano po, ang halimbawa na inyong ibibigay sa akin ay kung paano ninyo ginagamit ang wika para malaman ang personalidad ng isang tao. Paano mo ginagamit? Ano yung experience mo? Na ganito siyang magsalita, siguro ganito siya. Isipin kung anong experience yon, saglit lang at may excuse. Wait. Okay, so ipagpatuloy natin ha, kalingasan. Kalingasan. Ma'am, para po sa akin ay nalalaman ko po yung personalidad ng isang tao kapag po, halimbawa po ay kapag kausap ko po siya para pong malumanay po yung kanyang pakikipag-usap. So, ang iisipin ko po ay kumbaga po parang mahiyain po siya or hindi pa po siya open po na magsalita po sa akin, ganun po. Okay, so tama iyon, yung pagiging malumanay. Di ka kahit may bago tayong kakilala at pag malumanay siya magsalita, anong iniisip natin, iba't iba. Pero nagko-conclusion tayo sa mabait ito. Makakasundo ko ito kasi malumanay siya eh. Next, Cardenas. Ma'am, yung ano po, may experience po ako na ano po. Minsan po ay yung medyo mayabang po magsalita. Para po ang first expression ko po sa kanya yun nga po, mayabang po. Medyo Medyo parang maano po siya magsalita. Yung parang maangas. maangas po. Ano, yung nagiging Minsan, impression. yung para pong hindi po mahihain, ganun po. Tsaka po minsan po ay ano. Minsan po ay yung parang nangangasan po. Okay, next, Gida. Ang sa akin naman po, ma'am, ay halimbawa po ay yung mga maarte po o kaya po ay may pagkakonyo po sa pagsalita. Meaning po ay siguro po ay galing siya sa mayaman na pamilya o kaya po ay laki po siya sa syudad. Okay, so ganun nga tayo at saka ang isip natin, ako social ito, lalo na pag English era. Ano nga, Valin? Ma'am, sa akin naman po is yung parang yung pag may kausap ka po and nauutal po sila. Maalin man pong nagsisinungaling or hindi lang po talaga sanay sa pakikipagsalita ng isahan po.
Okay, so yun po, so nagagamit natin ang wika para malaman ang personalidad ng isang tao. Ang next naman ay ang pag-aaral na ginawa ni Gleason. At sa pag-aaral niya, sinabi niya na ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na sinaayos sa paraang arbitraryo. Ang mga tunog ay hinugisan, binigyan ng makabuluhang simbolo na pinagsama-sama upang makabuo ng salita na gamit sa pagbuo ng mga kaisipan. So, ang binigyang focus niya diyan ay yung masistemang balangkas. Ma'am, ano po kapag sinabi nating masistemang balangkas? Ibig sabihin, meron pong estruktura ang atin pong wika. Kaya nga po tayo may tinatawag na tamang gramatika dahil ni-estruktura po ang ating wika. Kaya nga nilapatan ng mga tamang simbolo o tunog ang mga letra nang sa ganon kapag po ito ay pinagsama-sama ay makabuo ng maayos na salita. At ang mga salitang ito ang magiging instrumento para matutunan natin na magsagawa ng maayos na estruktura. Ano po? Ngayon, kung ikaw bilang isang individual ay nahihirapan na bumuo ng pangungusap sa Filipino man o Ingles, dapat ay pagyamanin mo ito. Pag-aralan mo kung paano. Bakit? Dahil may mga tao na pamali-mali ang gamit ng salita, lalo na sa Filipino. Itatanong laang kung saan pupunta, ay digay ang tanong doon, saan ka ga pupunta? Aba, ay litong-lito, pupunta saan ka? Pag ganun po ang individual, ay mali-mali po ang estruktura ng wika. At siguro naman, ay sa edad ninyong iyan, ay alam na ninyo ang wastong gamit ng mga salita. At siguro naman, wala akong maririnig diyan na pasalasala ang pagkakasunod-sunod ng salita. Kapag gayon ka, ay ikaw lagi ang magle-lecture. Katanggap-tanggap pa kung 1 taon, 2, 3 taon pa lang yan, syempre babago pang nag-aaral yan ng pagbuo ng pangungusap. Pero yung ikaw ay second year college halimbawa, tapos itatanong mo lang kung saan ka pupunta'y ikikagulo o di kayo may sasabihin ka hindi maintindihan ng iyong kausap, tanungin mo ang iyong sarili, anong mali sa akin? Bakit hindi ako marunong bumuo o mag-instruct ng pangungusap? Ano po? So, kay Gleason, masistemang balangkas. Next, sa paniniwala naman ni Dr. Fe Oranes taong 2002, matututunan ang wika upang sila ay magkahanap buhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan ng lubusan ang kagandahan ng buhay sa kanilang ginagalawan. Totoo naman, dahil sa wika tayo bilang isang individual ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkameron ng pagkakakitaan o hanap buhay. At ganun din ang pinakamahalaga, tayo bilang isang individual, marunong tayong makipamuhay sa mga taong nakapaligid po sa atin. Sa pangkubuan, lumabas sa pag-aaral na inilarawan bilang identidad ng isang bayan o bansa. Ito ay kaluluwa o sumasalamin sa ating kultura at ang nag-uugnay sa isa't isa. So dahil sa wika, meron tayong identidad or pagkakakilanlan. Kaya kung inyong mapapansin, ang bawat bansa ay may magkakaibang katawagan sa kanila pong wika. Dahil ito lamang po ang magsisilbing identity ng isang tao kung saan siya nabibilang na bansa. So yan po ang dalawang introduction pagdating po sa usapin ng unit number 1, ang wika at larangan. Ngayon, meron pong 6 na kalikasan ang wika. Nais ko po na kayo ang magpaliwanag ng mga ito sapagkat ang mga ito naman ay nabanggit na kanina doon sa unang 2 slide na atin pong pinag-usapan. Sa pagpapaliwanag po nito, nais ko po na hindi lamang basta paliwanag ang inyong gagawin, mangyaring magbigay ng halimbawa sa mga ito. Ano po? So, ang
Montañez. Uulitin ko po ha, kayo po ang magpapaliwanag nito. Kung po basta paliwanag ang gagawin o ng halimbawa o sitwasyon. Ma'am, pwede pong paulit putol-putol po kasi sa akin ng ano. Montañez, yung una, ang lahat ng wika ay binubuo ng Ano pong... wait lang. Montañez. Ma'am, choppy po sa akin kanina. Ano pong gagawin, ma'am? Ano daw ang gagawin? Echage? Ano po ma'am, yung papaliwanag lang po yung pinakaunang part po. Yung ang lahat ng wika binubuo ng mga tunog. O, yun ang gagawin mo. Ipapaliwanag at bibigyan ng halimbawa o sitwasyon. Ma'am, ano po, ang wika po ay binubuo ng mga tunog dahil po ano, ang wika po ay binibigkas po natin. Example po ay sa pakikipag-usap po, yung pagsasalita po natin, yun po. Anong salita ay yun? Paano mo Ano, naipakita ang tunog doon? sa pagbigkas po ng mga, kunwari po, pakikipag-usap po sa kapwa po, sa Sige pakikipagkomunikasyon po. nga. O anong tunog? Sitwasyon, halimbawa, uulitin ko po, hindi lang basta ipaliliwanag, magbibigay kayo ng halimbawa o sitwasyon. Paano ba magbigay ng halimbawa? Paano ba magsalaysay ng sitwasyon? Biskotso. Yung una pa din. Ang wika po ay gumagamit ng tunog upang mas maipahayag ang kahulugan po. Tas ang halimbawa po yung sa tono nga po kung paano po maiipahayag ng maayos po yung sa loobin ng isang tao po. Halimbawa, mag-isip ng sitwasyon at ibigay na halimbawa iyon. Uulitin ko po ha. Ipaliliwanag po at magbibigay kayo ng halimbawa. Sitwasyon ang ibibigay ninyong halimbawa. For example po, nabili po ako ng ganito, may damaan pong ganito. Ganun po ang sitwasyon. Aware ga po kayo doon? Asusena. Kapag po, Ma'am, halimbawa po nakikipag-usap po ako sa aking kaibigan tapos bigla pong may sisingit, may sasali po. Ganun po, may tunog pong nagagawa. Okay po. Ano po? Be creative po sa pagbibigay ng sitwasyon. Simple lamang naman po yan eh. O for example, nabili po ako sa tindahan. Pinindot ko po ang bell. Ganito po ang tunog. Gayon po. Ano? Next! Ang lahat ng wika ay may katumbas na simbolo o sagisag, mutya. Mutya. Masaya si Mutya. Mahina ang koneksyon. Manimtim. Manimtim. Hello po, ma'am. Ang lahat ng wika ay may katumbas na simbolo o sagisag. Ano po, ma'am, dito po parang ang ibig mo sabihin ay bawat wika po na ginagamit natin ay may kahulugan po. Or pwede pong magamit
ng bawat Pilipino. Dahil halimbawa po, kagaya po ng lahat, Dega, lahat po ng tayo may kanya-kanya pong wika na pagkakakilanlan. Tas ang sa atin po ay ang wikang Filipino. Tas ang example ko po dito is yung kagaya po ng sinabi ni Angelo kanina na pwede po tayong gumamit ng mga halimbawa po nag-hello o nag-hi para po maipakita yung simbolo nung gusto nating ipahiwatig sa tao. Okay, so tama. Tama po. Next naman, ang lahat ng wika ay may estruktura. Villanueva. Hello po, ma'am. Hello po. Ano po? Ma'am, para sa akin po, hindi nga po ang lahat ng wika ay may estruktura. Parang kagaya po yung sa pagkagawa po ng tula. Yung meron pong 737 na ano po, parang may mga tugma po, may sukat, mga ganun po. Paulit na nak, putol-putol. Ay, hello po, malinaw na po ba? Ano po, para sa akin po ang wika ay may estruktura. Kagaya na lamang po ng mga tula na may tugma, may sukat. Tapos yung halimbawa po, ang babae ay maganda. Maganda ang babae. Yung ganun po ang estruktura. Okay, so tama po iyon. Next, lahat ng wika ay nanghihiram. Ang lahat ng wika ay nanghihiram, Alcantara. Ang wika po, ang wika po ay may iba't iba pong pinagmulan po upang mapubuti po ang sarili nitong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Tas ang halimbawa po nito ay kunwari po ang mga Pilipino po ay kunwari po ang mga Pilipino po ay gumagamit ng mga salitang Ingles tulad po ng computer o internet na wala pong pagbabago sa pagbigkas o baybay. Okay, so tama po. Ano po, at tayo po, ang atin pong mga salita sa wikang Filipino, marami po dito ay hiram lamang natin sa Espanyol at sa Ingles na isinali natin sa atin pong wika. Hanggang sa itinuring na mga salita na sa atin pong wika, which is Filipino. Magbigay nga ng halimbawa noon ng mga hiram na salita natin. Magbigay ng halimbawa ng mga hiram na salita, Gonsalvo. Ano po, ma'am, katulad po ng cake po. Wala pong direktang translation po mula sa salitang Ingles patungo po sa salitang Filipino. Yung daw cake, yun ay galing sa Ingles na salita. Bukod doon, malabanan. Ma'am, sa akin po ang naisip po ay salitang Espanyol po na nahiram natin ay yung delikado po. Yung parang peligroso. Yan, tama. Last, Seda. Sa akin po ay yung mula po sa Espanyol po, yung silya po. Sa atin po ay upuan. Yan, so tama po. Iyon. Next, ang lahat ng wika ay dinamiko, Adonai. Ma'am,
Masasabi pong ang wika ay dinamiko dahil sa paglipas po ng panahon, yung mga wika po na ginagamit natin ay may mga pagbabago po. At mm, ah, at dahil po doon sa pagbabago na yun, Okay, tama. yun po, Merong Opo, at dahil po doon sa mga pagbabago po na yun, yun po yung maaring yung isang salita po ay nagkakaroon ng iba't ibang pakahulugan po na napagkakasunduan din po ng marami po. Okay, so naputol po ako. Ano po, dun po sa dynamico. Ano, naintindihan ninyo ang dynamico? Ito ay nagbabago. Ang ating wika ay hindi nananatiling yun na lamang. Ang mga salita na ating ginagamit ay hindi nananatili na gano'n na lamang ang katawagan. Ano, sa paglipas ng panahon, sa pagbago-bago ng henerasyon, ito rin ay nagbabago. Next, ang lahat ng wika ay arbitraryo. Arbitraryo ha, paulit-ulit sa arbitraryo. Batas. Ayun nga po, dahil po nabanggit yung Batas. hello po. Ayun po, nabanggit po na kanina yung wika po ay arbitraryo dahil ito po ay pinili at ano po, inayos po ng mga nasa lugar na yan at pinagkasunduan po nila. For example po, sa Tagalog is baliktad, pero sa Pampanga naman po is baligtad, whereof sa Pangasinan po is baliktar. Okay, so tama po iyon. Ano, so yan po ang introduction ng unit number 1. Ngayon, dumako na tayo sa unang bahagi ng unit number 1 na tumatalakay sa wika at larangan at kung atin pong mapapansin, based po sa module na ating ginagamit bilang reference po nito, ang nilalaman po ng unang bahagi tungkol sa wika at larangan ay mga karagdagang impormasyon lang sa meaning ng wika. Yan, sinasabi po na ang wika ay simbolo ng pagkakakilanlan ng kultura at ng kalayaan. Kanina po nabanggit na din ito na kung saan ito ay inilalarawan bilang identidad po natin. Ano po, next. Ito ay susi ng pagkakaisa at tagumpay ng isang bayan. Ano po, dahil may wika, meron po tayong pagkakaisa. Ano, hindi puro gera, hindi puro gulo ang nangyayari. Meron pong pagkakaisa. At ang huli, nakalagay po diyan, ang wika ang ating ginamit upang makalaya tayo o makalaya ang mamamayang Pilipino sa mga mapang-aping dayuhan. Ayan. So, ito po ang KWF or ang Komisyon sa Wikang Filipino. Ito po ay samahan na kung saan sila po yung nag-iisip ng mga programa upang nang sa ganon ay mapagyabong pa rin ang usaping pangwika, lalo't higit sa mga paaralan. Ano? At sinabi po ng KWF na ang wikang Filipino po ay buhay o matatawag na dynamico. Marami din pong variety ang ating wika. Kung kayo po ay pamilyar sa tinatawag na kolokyal, jargon, Creole. So yun po ang isa sa mga variety ng wika na meron po ang ating bansa. Yan, sa pag-aaral na ginawa naman ni Gonzales, may 4 na facet daw upang malinang natin ang wika. Kung paano natin lilinangin bilang gumagamit ng wikang Filipino ang na dapat gamitin. Ano po? Ang una ay ang kodifikasyon. Sa kodifikasyon, tinutukoy po diyan, tayo pong mga individual, tayo po ay may kakayahang pumili kung anong wika ang ating gagamitin. Ibig sabihin, sa kodifikasyon, hindi lamang wikang Filipino ang tinutukoy dito, maging ang wikang Ingles. So tayong mga individual, meron po tayong kalayaan na pumili. Kung mas gusto natin ng Ingles, edi yun. Kung Filipino po, ay di yun po ang ating gagamitin.
kung saan po tayo mas madaling mag-express ng atin pong sarili. Next, standardization. Ito po yung pamantayan na ginagamit nating mga individual sa paggamit po ng wika. Totoo, may pamantayan po tayo. Kagaya po sa kasalukuyan. Mas marami po sa atin ang mas mahusay magsalita sa wikang Ingles kaysa sa wikang Filipino. At kung atin pong mapapansin at babalikan ang atin pong kasaysayan, ang Filipino po ang unang wika ng mga taong naninirahan sa Pilipinas. At ang Ingles ay ikalawang wika lamang po. At dahil sa standardisasyon at kodifikasyon na kalayaan nating pagpili, ang Ingles ang unang wika na ginagamit ng mga henerasyon ngayon at pumapangalawa na lamang ang Filipino. Next naman ay ang dissemination o pagpapalaganap, elaborasyon o pagpapayabong. So bahagi ng pagpapayabong ng wika, kung paano daw pinapayabong ang wika, ay ang paggamit nito bilang isang wikang panturo. So, wag po kayo magtataka kung bakit kahit ang mga Ingles ninyong mga subject ay nagpapaliwanag gamit ang Filipino. Sapagkat ito po ay bahagi ng ating kultura. At kaya rin hanggang sa kasalukuyan ay nagfi-Filipino pa rin kayo dahil ang pagpapayabong ay mangyayari lamang sa paaralan sapagkat dito matagal na tumitigil ang mga individual. Yan. Sinasabi din na maraming gampanin ang wikang Filipino bilang wika ng pananaliksik. Ano po? Nakatutulong po ito sa mga research na ginagawa sa agham, siyensya, medisina, sa komersyo, politika, matematika, musika at sining. Bagamat marami pang walang katumbas sa wikang Filipino, patuloy pa rin ang pag-unlad sa larangang ito upang mapagyaman at mapanatili ang ating wika tungo sa umuunlad na panahon. So sa paglipas po na ang panahon, sabi nga ng KWF, ito pong wika na ating ginagamit ngayon ay patuloy na magbabago. So yan po ang nilalaman ng unang bahagi ng unit number 1. Ari po ang ikalawang bahagi, ito naman po ay tungkol sa maikling kasaysayan ng wikang Filipino. Pero hindi pa po natin ito tatalakayin. Dito po tayo titigil. Ano po? Tatalakayin po natin itong ikalawang bahagi next week. Meron pa po tayong 28 minutes. Doon po sa 28 minutes na iyon, kayo po ay mayroong gagawin. Ano po ang inyong gagawin? Ang gagawin po ay activity number 1 na ibibigay ko po ngayon. Ano po? Kaya makinig po kayong mabuti. Meron po akong ipopost sa atin pong Google Classroom na doon po ang instruction ng activity number 1. Kasama rin po doon ang rubrics na gagamitin kung paano mamarkahan ang gagawin ninyong activity number 1. Ma'am, ano ga po ang magiging activity number 1 namin? Kayo po ay gagawa ng isang editorial cartoon. Tungkol saan ang editorial cartoon na gagawin? Tungkol po sa awitin na inyo pong papakinggan. Kasama po sa aking ipopost sa Google Classroom ang link, title po ng awitin na inyong papakinggan. Ma'am, papakinggan lang po namin? Opo. Pagkatapos po ninyong pakinggan, tsaka po kayo gagawa ng editorial cartoon tungkol sa mensahe ng awitin na inyo pong pinakinggan. Saan po ito ilalagay? Ilalagay po ito sa short bond paper. Lahat po ng detalye ay sa unahang bahagi lamang isusulat. Pwede pong landscape, pwede pong portrait, pwedeng merong border, pwede pong wala.
Ma'am, ano po yung lahat ng detalye ay sa unahang bahagi lamang isusulat. Ibig sabihin, simula sa pangalan section, yung drawing ng editorial cartoon, at pagkatapos i-drawing ang editorial cartoon, ito po ay inyong ipapaliwanag. Ipapaliwanag gamit ang 3 hanggang 5 pangungusap lamang. Lahat po ng iyon ay sa harap na bahagi lamang isusulat o ilalagay. Kapag po kayo ay may sulat ang likod ninyo ng inyong short bond paper, ibabalik ko po yan. Lahat po ay sulat kamay, bawal po ang typewritten, bawal din po ang digital drawing. Nagkakaintindihan po tayo, pwede pong black and white, pwedeng lapis lang, at pwede din ang may kulay, ang editorial cartoon. Yun po ang activity number 1 ninyo na inyo pong gagawin sa natitirang 25 minutes natin sa klase. Ma'am, kailan po ito ipapasa? Ipapasa po ito next week, Friday po, February 9. Malinaw po ba yon? Malinaw po ba? Opo. Okay, so mukhang malinaw sa lahat. Ano po? At kung sakali po na mawala ng pasok, kung sakali lang ha, hindi ko sinasabing walang pasok. Kung sakali lang po na mawala ng pasok sa Friday, kailan po ang sunod ninyong face-to-face? Miss De Castro. Yung sunod na araw Next po, week. Saturday po. Hindi, yung next week. Next week na po. Saturday at Sunday. Hindi po, Saturday lang po. Friday, Saturday po ang face-to-face namin. For example, nawala ng pasok ng Feb 9. For example lang ha, hindi ko sinasabing walang pasok. For example lang. Feb 10, may pasok kayo? Opo, ma'am. STS po. May face-to-face kayo ng Feb 10? Opo. Okay, so kung mawala ng pasok ng Feb 9, Feb 10 ipapasa dito po sa faculty room 3, sa akin pong table, ipapatong po ninyo dito. Ipapasa sa class rep, tapos ipapatong dito. Ngayon, kung may pasok naman ng Feb 9, ay di sa face-to-face po natin. Malinaw po ba? Opo. Okay. Sino po ang may tanong paglilinaw tungkol sa activity number 1, ang inyong editorial cartoon? Sino po ang may tanong paglilinaw? Ang copy po ng inyong PowerPoint presentation ay ipopost ko kapag natapos na ang discussion ha. Kapag may tanong, mag-raise hand. Kapag wala, heart. Yes, Gida. Yung sa sulat kamay po, ma'am, lahat po yun ay all capital letters at engineering letters? Hindi. Okay po, thank you po. Manimtim. 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 Opo, ma'am. About po dun sa index card po, di ka po kami po ay bagong lipat dito. Yun pong date, tsaka po yung format po ng aming index card po. Ipapasa ko sa inyong class rep. Sige po. Thank you po. Okay. Kapag may picture na sa akin, wag na lagyan ng picture ha. Yes, Miss De Castro? Send ko na po sa GC namin yung format po. Yung may mga dates po ng sa section namin. Okay. Ayun daw, meron na daw sa GC.
Okay, so kung wala na pong question, clarification, uulitin ko ang copy ng PowerPoint presentation ay ipopost ko sa Google Classroom kapag natapos na nating talakayin ang unit number 1. Ano po, so ipagpapatuloy po natin ito sa Thursday, ay sa Wednesday ka. Ano, 05? Sa Thursday po, ano ang sunod? Na online po natin. Ano po? So, yon, hintay na lamang po ang post ko sa Google Classroom. Ingat po kayong lahat. 2205.